Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang umaga din po, at Father. Happy Easter po sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos, sa Kanyang pagliligtas, sa Kanyang panibagong pag-asa, sa Kanyang panibagong buhay na hatid sa ating lahat. At sa pagbubukang liwayway na ito ng umaga ng linggo ng pagkabuhay, kasama ng ating inang si Maria, tayo ay nagdiriwang sa tagumpay ng ating Panginoon sa kasalanan, sa kadiliman, sa kamatayan. At ang pinaka-importanting karakter sa ating pagdiriwang ngayon ay ang ating inang si Maria. Si Maria na sa simula pa lamang ay pinili at tinawag na ng Diyos upang gumanap ng mahalagang misyon sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Maria na isang ordinaryong babae lang, halos nakatira lamang sa probinsya ng Nazareth. Batang-bata, walang impluwensya ang pamilya, hindi kilala, hindi sikat. Walang ipagmamalaki sa buhay, pero siyang pinili, tinawag siya ni Elizabeth na babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Sa kanyang pagtugon sa paanyaya upang maging ina ng anak ng Diyos, nag-iba ang buhay ni Maria. Maraming pangyayari sa buhay ng kanyang anak na si Jesus na nangyayari pero hindi niya lubos na naiintindihan. Pero nagpaubaya at nanalig si Maria. Nangyayari ang lahat ayon sa plano ng Diyos. Ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga hanggang sa huli, habang kalong-kalong ni Maria sa kanyang mga bisig, ang walang buhay na si Jesus, hindi pa rin niya ito naiintindihan, pero nananalig siya, nagtitiwala sa Diyos. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo mga Pilipino ay nananalig sa napakatinding relasyon ng isang ina sa kanyang anak. Napakatinding relasyon, kaya sinasabi natin, kung meron mang unang pagpapakitaan ang ating Panginoon na siya'y talagang muling nabuhay, iyon ay ang kanyang inang si Maria. Si Maria na nanatili sa presensya ni Jesus sa hirap, sa ginhawa, sa sakit, sa dusa, sa kaligayahan. Talagang ipinakita ni Maria at pinatunayan niya na nang siya ay pinili para maging ina ng anak ng Diyos, siya'y tunay na magiging ina para kay Jesus. At extended pa ang pagiging inang ito ni Maria para kay Jesus, sapagkat sa krus, ibinigay ni Jesus si Maria kay Juan na sumisimbolo sa sangkatauhan. Ibig sabihin, si Maria ay ibinibigay ni Jesus sa atin upang atin ding maging ina. Kaya kay Maria, meron tayong ina na alam natin at makakasiguro tayo na palaging naririyan. Talagang hindi tayo pababayaan, kundi palagi tayong sasamahan, palagi tayong kakalingain at aarugain. Maraming salamat, Maria, aming ina, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkalinga. Mga kapatid, sa madaling araw na ito ng linggo ng pagkabuhay, salamat sa Diyos nandito ka.
dito sa lugar na ito kung saan natin ipinagdiriwang ang banal na misa, sapagkat napakahalagang malaman na sa lugar na ito, sa Basilica Menor ni San Pablo ng Cruz, makikita natin ang kanyang imahen diyan sa gawing kanan. At sa kabuuan ng patio na ito, makikita natin ang mga imahen ng mga santo at santa. Lahat sila, pansin ninyo, may hawak na krus. Si San Pablo ng Cruz, may hawak na krus. Ang mga santo at santa na naririyan sa paligid, may hawak na krus. Sadyang pinili natin na ang mga imahen na ilagay sa patyong ito sa Basilica Menor ay mga santo at santa na nagtagumpay dahil sa kanilang pagkapit kay Jesus na ipinako sa krus. Na bagamat may mga pagkakataon sa kanilang buhay na hindi nila lubos na naiintindihan ang lahat, katulad ni Maria, sila'y kumapit at nanalig kay Jesus. Na bagamat nagsakripisyo at ipinako sa krus, hindi nagtapos ang lahat kay Jesus sa kamatayan. Bagkus siya'y muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw, di ba? Kaya yung mga kapatid natin, mga simple at ordinaryong tao, nagsikap, naging tapat, naging totoo sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Sa kabila ng maraming krus sa buhay, pinatunayan nila, mananalig at magtitiwala sila sa Diyos. Kaya naman pinagkalooban sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At iyan ang pag-asa na nag-iintay sa atin. May pag-asa pa, may pagkakataon pa, may magandang buhay na nag-iintay sa atin sa piling ng Ama. Basta't manatili tayong kumakapit sa Kanya, kahit na sa tingin natin gusto na nating sumuko at bumitaw. Ang sinasabi ng ating pagdiriwang ngayon, si Maria na ating ina, bagamat hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari, hindi siya bumitaw sa Diyos. Ang mga santo at santa na nasa paligid natin, kahit na napakatindi ng sakripisyo at ng krus na pinapasan nila, nanatili na kumakapit, nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang biyayang iyan na manatiling kumakapit, nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Sapagkat sa Kanya lamang naman talaga tayo dapat magtiwala at wala ng iba. O Panginoong Jesus na muling nabuhay, ipagkaloob mo nawa sa amin ang pananampalatayang sapat upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga tiisin at mga krus sa buhay. Amen.